May mga ala-alang mahirap kalimutan, lalo na yung bunga ng mga pagkakamaling nagawa mo sa nakaraan. Tapos ang ilan ay magbabalik para lamang usigin ang iyong konsensya. Siya nga pala, tawagin mo na lamang ako bilang Rob. May asawa na ako, si Nadia. Aaminin ko sa inyo na hindi naging maganda at mabuting asawa ako noon. Babaero ako, mabisyo at tamad. Dati kasi ang asawa ko lamang ang nagtatrabaho noon habang ako naman ay nasa bahay lang. Paminsan-minsan ay tumutulong ako sa kanya sa pamamagitan ng online selling. Dahil naman sa sinasabi nilang artistahin looks ko, ay marami ang nagmamine sa mga binibenta ko. Katunayan pa nga, Papa Dudut, ay nag-viral na rin ako noon na mag-trending ang isang live stream ko kung saan ay nagbebenta ko ng shorts at shirts for men kung saan ay nakasuot lamang ako ng trunks. Naging mabenta talaga ang online selling namin, Papa Dudut, pero dahil sa tamad ako noon, hindi yun naging regular at madalas talaga ay nakahilata lamang ako sa bahay. Kaya laging sakit ng ulo ako ng aking misis. Samantala sa pag-online selling ay nakilala ko si Jareen. Regular customer ko siya. Sa totoo lang ay nagtataka ako noon kung bakit siya bili ng bili sa online shop namin. Puro mga panlalaking items lang kasi ang tinitinda namin ni Nadia. Minsan ay natutokso akong tanungin kay Jareen kung ano nga bang ginagawa niya sa mga binibili niyang shorts, shirts at men's underwear sa shop namin. Pero naisip ko na huwag na lang ding itanong. Kahit na ano pang gawin ni Jareen sa mga binibili niya sa amin ay wala na kaming pakialam. Ang mahalaga na lamang ay kumikita kami sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang tawagan ako ni Jareen. Nalaman niya ang cellphone number ko dahil nakaregister ito sa e-wallet na ibinigay ko sa kanya kung saan siya nagbayad ng transaction niya sa amin. Nagsimula sa kumustahan hanggang sa umabot sa kwentuhan at tawanan. Madaldal kasi si Jareen pero sobrang nag-enjoy akong kausap siya dahil hindi siya nauubusan ng interesanteng topics na pwede naming pag-usapan. Hanggang sa hindi ko na noon namamalayan na humahaba na pala ang kwentuhan namin. At yun ang simula ng lahat, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay napagpasyahan naming dalawa na magkita ng hindi alam ni Nadia. Natatandaan ko noon kapag tinatanong ako ng aking asawa kapag nahuhuli niya akong umaalis. Palagi kong sinasabi sa kanya na bibisita lamang ako sa mga kaibigan at mga kamag-anak ko. At dahil sa madalas ko namang ginagawa yon ay hindi naman siya nagsususpetsa sa akin. Yon ang alam ko. Dahil lang hindi ko alam ay nag-oobserba na pala siya sa akin. Kapag wala ako sa bahay ay palagi nagte-text at tumatawag sa akin si Nadia para tanungin kung nasaan ako. Nung una ay panay ang pagsisinungaling ko sa kanya pero nagsawa din ako kinalaunan sa pangungulit niya. Kaya kapag umalis ako sa bahay ay pinapatay ko yung SIM card sa cellphone ko para hindi na niya ako matawagan pa. Samantala nagsimula sa simpleng date ang ginagawa namin noon ni Jareen. Kwentuhan tapos pumupunta kami sa kung saan-saang lugar para mamasyal. Ewan ko ba pero masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Na hindi ko noon naramdaman sa aking asawa. Tapos ay nagkakasundo kami kasi halos pareho kami ng mga hilig. Sa madaling sabi ay nag-click kami sa isa't isa. Hanggang sa hindi namin namamalayan na unti-unti na palang nahuhulog ang mga loob namin para sa isa't isa. Oo, Papa Dudut, sa madalas naming pagsasama ni Jareen, natutunan naming mahalin ang isa't isa at iyon na ang simula ng pagtataksil ko sa aking asawa dahil nagkaroon na kami ng secret relationship ni Jareen. Natatandaan ko noong unang beses kami mag-check-in sa hotel, hindi ko makakalimutan yon kasi yun na siguro ang pinaka-exciting na naranasan kong pakikipagsiping. Ibang klaseng magromansa si Jareen at halos mabaliw ako sa sobrang sarap. Kaya maraming beses pang nangyari yon sa amin.
Dahil dito ay naikumpara ko na si Nadia kay Joreen. Kapag si Nadia kasi ang kasama ko at kasiping ay hindi ako masaya kasi napaka-traditional niya. Pero itong si Joreen ay very experimental kaya mas may spice ang aming romansahan. Hindi ko tuloy sinasadya na manlamig na sa asawa ko dahil ang hinahanap ko kay Nadia, kay Joreen ko nakita. Samantala ay sinikap namin ni Joreen na isekreto ang aming relasyon, lalo na kay Nadia. Hindi kami nagte-text o nagtatawagaan kapag nasa bahay si Nadia. Tinaong kong wala siya saka ako nakikipag-communicate sa kanya. Para hindi magsuspetsa pa noon si Nadia ay gumawa pa ako ng dummy account sa Facebook at doon kami nag-communicate ni Joreen. Pero papadudot wala talagang lihim ang hindi nabubunyag dahil isang araw nakalimutan kong i-log out ang dummy account ko sa Messenger. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Nadia na inspeksyonin ang aking cellphone nang hindi ko alam. Dahil doon ay nakita at nabasa ni Nadia ang lahat ng conversation namin ni Joreen. Kaya agad niya akong kinumpronta noon na nauwi sa sagutan at sakitan. Batugan ka na nga at walang maitulong sa pamilya natin tapos ang lakas pa ng loob mong mambabae. Ang kapal naman ang mukha mo, Rob. Naibulalas ni Nadia sa akin kasunod ng mga panlalait niya sa buong pagkatao ko. Paano hindi ako mangangabit Hindi mo naman maibigay sa akin ang mga hinihingi ko. Balik ko naman sa kanya. Wala kang kwentang kasiping. At saka tingnan mo naman ang sarili mo, Nadia, losyang ka na. Sinong matinong lalaki ang gaganahan sa itsura mong yan? Ang wika ko na may halong pangiinsulto. Isang malakas sa sampal naman ang aking natanggap mula sa kanya. Ang lakas ng loob mong magdemand sa akin? Bakit naging mabuti ka bang asawa sa akin? Gumagawa ka ba ng paraan para umasenso ang buhay natin? Naging responsable ka ba sa mga obligasyon mo sa pamilyang ito? Hindi, Rob. Imbes na tulungan mo ako, naging pabigat ka lang sa akin. Aniya. Nasakta naman ako sa kanyang sinabi. Kung ganyan ka pala sa pananaw mo sa akin ay maghiwalay na lang tayo. Matagal na rin kasi ako nagsasawa sa iyo. Balik ko naman sa kanya. Nakita kong umiyak noon sa galit si Nadia pero hindi na siya nangahas na saktan ako at pagsalitaan ng hindi maganda. Nag-walkout na lamang siya patungo sa kwarto at doon ay nag-impake. Hindi ko siya pinigilan noon, papadudot. I was arrogant that time. Inisip ko noon na kaya kong mabuhay nang wala siya. Kaya noong umalis siya sa bahay nang hindi nagpapaalam sa akin ay natuwa pa ako. Yun ang naging pagkakamali ko. Dahil sa wala akong trabaho noon ay nahirapan akong mabuhay ng mag-isa. That time ay umaasa ako sa aking mga kapatid at mga magulang. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Joreen pero makalipas ang halos isang buwan ay nagsimula na ang gap sa amin dahil sa financial problems na kinakaharap namin. Hanggang sa nauwi rin sa breakup ang lahat dahil nagpatuloy ako sa pagiging batugan at palaasa. Nang mga panahon yon ay pinutol na ni Joreen ang aming komunikasyon pagkatapos niyang makipaghiwalay sa akin. Sinubukan ko pa siyang suyuin at kumbinsihin na magbabago pero buo na noon ang kanyang desisyon na hiwalayan ako. Until na-discover ko na lamang isang araw na may iba na pala siyang pinalit sa akin. Isang lalaking mas matipuno at mas may pera kesa sa akin. Papadudot labis ako nasaktan noon sa ginawang pangiiwan sa akin ni Joreen. Pero hindi ko siya sinisisi noon dahil aminado ako na ako rin naman ang may kasalanan kaya niya ako iniwanan. Kaya nagpasya na lamang ako mag-move on at magpatuloy sa buhay. Umasa pa rin ako noon sa aking mga kapatid at magulang pero papadudot dumating din ang pagkakataon na nagsawa silang suportahan ako dahil sa pagiging tamad at palaas ako. Kaya naiwan akong mag-isa, devastated at walang kapag-apagasang bumangon at magbagong buhay. Dahil doon ay napariwara ako. At para makasurvive ay nagpasya akong magbenta na ng aking katawan. Nagkaroon ako ng alter account sa Twitter at Telegram. Naging adult content creator ako sa pag-aakalang maahon nito ang buhay ko sa hirap. Pero papadudot mukhang